So God has been good. So good, sabi po ng awitin. Actually, yung awitin na yan, specifically made para sa mga Amerikano. Okay, so kung may papalitan kayo doon, yung linya na she stands in the harbor, tapos Miss Liberty calls. Miss Liberty refers to Statue of Liberty, which is sa Amerika lang yun. So, paano yun, Pastor? Pwede yung palitan. Isip kayo ng ibang wording. Kasi nga, you're giving a message. Okay, so pwede kayong magpalit ng mas maiintindihan na lyrics for you to appreciate si God, of course, kasi siya naman talaga yung reason why we are singing, diba? Why we are living, why we are serving Him with all that we have. Okay? So, panalangin po ninyo, we're having, tawag dito, magkakaroon po tayo ng ilang discipline when it comes to the what's going on with the church. Yan, lalo-lalo na po sa discipline po natin sa paggamit po ng mga appliances. Okay, so nagiging cost po yan ng paglaki ng bayarin sa kuryente. Even though to some, di man siguro big deal sa inyo, it should be kasi nga tawag dito, we are stewards, ika nga, katiwala tayo ng Panginoon. So tignan doon natin, meron po akong pinaplano na total, sabi ko nga, nalalapit na rin naman ang December, but actually it's not just to lessen yung paggamit natin ng kuryente, pero discipline na rin po kasi from time to time wala ho tayong disiplina sa paggamit po ng mga gamit sa church. Which is, sabi ko nga, tayo po ang dapat nakakakita po niyan as member of the church, of course. Diba? So, patuloy po natin panalangin. Halimbawa, this last quarter, ayan, so once a month na lang po muna tayo gagamit ng aircon para at least talagang makatipid po tayo. Kasi palamig na rin naman tayo niyan eh. Amen? Parang ayaw ninyo, no? Oo, okay lang yan. Two ways. Una, so that you may learn how to appreciate the things na minsan binabaliwala natin. Kasi unless na maintindihan ninyo yung kawalan, hindi nyo ma-appreciate kung ano yung meron kayo. Alam mo, totoo yun. Diba? Parang sa mga kabataan, sa ngayon, parang isip nyo, binubunga nga kayo ng nanay mo. Huwag naman sana. Try mo mawala yung nanay mo. And you will understand and appreciate the value of something kapag wala na yan. Diba? So, agad din po tayo. So, please, kaya disiplina pagpapatay, kapag may ginamit tayong ilaw or electric fan, matutunan po natin ipaalam kapag may mga sirang gamit such as yung tuloy-tuloy, yung tubig. Malaking bagay po yun eh. So at least makakatulong po ang bawat isa. Hindi lamang sa pagpapababa ng kuryente, take note, o ng tubig, take note ha. Kundi ito po'y parte ng disiplina. Okay? Na madadala nyo nawa or dapat yung madala sa inyong mga tahanan. And sometimes it reflects on us, on how disciplined we are, pagdating po natin sa mga bagay na pinagkakatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sa lahat ng bagay, maging sa baon, sa pamasahe, everything that God has entrusted to us. So we must learn how to become a faithful steward ng ating Panginoon. Okay? So hindi na tayo papakatagal. Tayo mag-aaral ng salita ng ating Ama. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan po natin ang ating mga Biblia in Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. What are the common verse na meron po tayo? Or verses? Okay? Proverbs chapter 3. Reading from verse 5 hanggang verse 13. Pero yung pinaka-main idea po natin is sa Ephesians chapter 6, verse 14. Para babasahin po muna natin yan. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths.
Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall be burst out with new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as the father, the son in whom he delighteth. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So let's jump. Ephesians chapter 6, verse 14. Okay? Ganito po ang ating matutunghayan. Stand therefore, having your loins girt about with truth. Ayan po muna tayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat ngayong oras na ito. Dalangin po namin, Ama, na patuloy po nawa kaming samahan na sa pag-aaral po ng iyong banal na salita ay patuloy po kami dumating nawa sa pagkaunawa at higit sa lahat ay ang maisabuhay po namin ang bawat salita na amin po mapapakinggan. Papuri ang inahandog po namin sa iyo at pasasalamat, and at the same time paghihingi ng tawad upang kami, Panginoon, maging malinis at karapat-dapat sa iyong paningin. Salamat sa buhay na aming Panginoong Hesus na siyang nagligtas, na siyang nagbigay buhay upang sa ganon kami may kalayaan na sumamba at makita ang iyong kadakilaan. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Hesus. Amen at amen. Mari po tayo maupo. So somehow I am making a series called The Armor of God. So, naumpisahan natin siya, pa-jump lang tayo, pero at least from time to time, napapaalala na po kayo. So, pinag-usapan na po natin yung polishing your helmet of salvation, tama? So, now we're getting at Ephesians chapter 6, which is, stand therefore, having your loins girt about with truth. Now, in the modern idea, it talks about a belt. Okay? The purpose of the belt sa modern natin is to hold yung pang-ilalim natin. Tama? So kung wala ko kayong belt, kung maluwag-luwag yung inyong pantalon, yung short, malalaglag. So technically, ano mangyari? Mahubaran kayo. Tama? Tama po ba? Kaya po ang title po ng mensahe po natin, Do Not Let the Truth Fall. Do not let the truth fall. But actually, I want you to bring this to this idea that hindi yan yung belt na kagaya ng nasa isip natin. Even though in the mind of Apostle Paul, ang iniisip niya kasi dito, yung Roman soldier. Okay? The Roman soldier, which is technically meron din siyang belt. Pero dito sa pananalitang ito, mga kapatid, mga minamahal, Ephesians chapter 6, sabi diyan, stand therefore, having your loins girt about with truth. Okay? So yung term diyan na loins girt, yung term na loins girt, it means to prepare. Yan lamang ibig sabihin yan. Humanda. Kasi sabi diyan, loins girt about with truth. So ibig sabihin, yung paghahanda na dapat na ginagawa ng isang mananampalataya na laging nakikibaka sa kaaway. Kasi we are referring to the whole armor of God. Bakit tayo magsusot ng armor? For us to get protected and at the same time to fight the wiles of the devil. Tandaan niyo, ang buhay Kristiyano ay hindi buhay bakasyon. Ang buhay Kristiyano ay buhay pakikibaka. Ang buhay Kristiyano ay buhay pakikipaglaban. Ang buhay Kristiyano ay hindi madali sapagkat sa lahat ng oras dapat tayo maging handa sa atake ng kaaway. Ngayon, ang isang mananampalataya na laging talunan ay sinisigurado ko sa inyo na hindi siya handa sa laban na kanyang sinusuong. Tandaan niyo, the moment that we accepted the salvation that is in Christ, or balik na rin natin kasi yung mas tama, the moment that God has given us the salvation, ano po nangyari? Tayo po ay nasa gera na. Okay? Kasi ayaw ng kaaway na ang bawat isa ay nagtatagumpay sa kanyang buhay pananampalataya. Nakikinig po ba kayo?
Now, if you're not understanding that, cases are, you're not aware of that. And sometimes if you're not aware of something, it will end up poorly or badly. Di mo alam eh. Kaya nga, the Bible is always telling us, the Bible is always informing us, pinapaalalanan po tayo, kung sino ka, ano yung gagawin mo, and where do you go from there? So kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, that is your identity. If you are a soldier in Christ, therefore may kinalaman yan sa isa sa buhay mo o yung gagawin mo. Ano yun? Ang umanda sa laban, umanda sa gera. And again, we are in a big battle. Kasi ang dami nating kaaway eh. Pero mo, Kristyano ka, may kaaway ka. Opo, unang kaaway mo, syempre, si Satanas. Sabi mo sa katabi mo, Satanas, ang kalaban. Ay, baka mamabig tinawag yung Satanas, sampaling kang bigla, no? Pangalawa, ang mundo. Yung sistema ng mundo. Amen? Ang sabi ng 1 John, huwag ka daw makipagkaibigan sa mundo. Because being friendship with this world is enmity with God. Pakikipaggalit sa Diyos. Tindi, no? Pwede bang itatak nyo sa isipan yan? Ang pakikipagkaibigan, pakikipagsang-ayon, pakiki-enjoy, pakikisalamuha, sa mundong ito ay pakikipaggalit sa Diyos. Walang Kristiyano magsasabing, gusto ko galit sa akin ng Diyos. May problema ka kapag gano'n, kapatid. Tama ba? Walang normal na tao ang sasabihin niya, galit, alam mo yan, gusto yung maging galit ang Diyos sa kanya. Lalo na kapag Kristiyano ka. But the fact that you are investing the moment that you are, alam mo yun, connecting, communicating with the world, that is the moment, mga kapatid, na nagiging kaaway natin ng Diyos. Ulitin ko, walang sino mang tao, lalo na ng Kristiyano, ang sasabihin niya gusto niya maging kaaway ang Diyos. Nakikinig po ba? Wala. Ngayon, kung ikaw ay isang mananampalataya na normal ho ba kayo? Pakitingnan nga yung katabi niyo kung normal. Normal pa naman. Hallelujah. Ha? Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Huwag kayo matakot sa mga pananalita. Hindi lang sa mga born again yan. Kung meron man, dapat higit na kayo nakakaalam yan. Di ba? Kaya minsan pati amen, pinagkakait ninyo eh. Kaya tuloy pag glory to God, hallelujah, maranata, ayaw ninyo. Kasi hindi, gaya, maranata. Ano yung sabihin ng maranata? Dumating na nawa ang Panginoon. Dapat sinasabi natin yan. To remind us na, alam mo yun, huwag tayo malungkot. Ako, papalapit na ang Panginoon. Di ba? Nalugi ka man ng negosyo, may nakaaway ka man, huwag ka magmukmuk, maranata. Naku, di tayo taga rito, darating ang Panginoon. Dumating nawa ang ating Panginoon. Amen? So, balik tayo. So, ang kaaway natin, si Satanas, kaaway natin ng mundo, meron pa pangatlo. Kadami namang kaaway yan. Sino kaaway natin, Pastor? Ikaw mismo. Ikaw mismo. Nakita na ba kayong nakipag-away kayo sa sarili mo? Ikaw talaga, wala kang kwenta, sinampal niya gano'n. Sinabunutan ka. Hindi ako, lugi ako. Wala. Talo ako, napanalo ako. Kasi kaaway mo sarili mo eh. Panalo ka na, talo ka na at the same time. Sasabunutan mo sarili ko, wala. Talo ako, napanalo ako. Yung tumaway, titiwalag natin. You see, walang magsasabi, di ba, sabi kanina, walang magsasabi na gusto niyang kaaway ang Diyos. Wala rin naman magsasabi na para bang, alam mo yun, gusto ko makaaway ang sarili ko. Kung meron man, dapat minamahal mo yung sarili mo. Tama? Kung paano minamahal mo yung sarili mo, ganun yung basihan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. That's the basis. Kaya hindi mo sasaktan yung ibang tao eh. Tama? Do not do unto others what you do you. Alala ko mga estudyante ko, hindi mabigkas eh. Binibilisan. Do not do unto others what you do unto you. Sabi nga na, amen? Sa ethics yun.
Tumatawa lang ako pagka minsan, di ko rin mo na mabigkas eh. So, balik tayo. So, the enemy or enemies that we have as a Christian is what? Is who? Satan, the world, ourselves. Therefore, bilang isang mananampalataya, you need to suit up. Okay? So, nagsisimula yan, tingnan natin, in Ephesians chapter 6, verse 14, sabi dyan, stand therefore. Ang galing, ano? Sabi doon, stand. The word stand, it means naninindigan ka. Okay? Yung eagerness mo to fight, to understand. In fact, the word stand, or yung talagang tatayo ko pa lang, it takes effort. Di ka pa lumalaban nun. Pero yung tumayo ka, that's an effort. Amen? So ngayon, nakasunod niyan, having your loins girt, ang sabi dyan. So pinaulit-ulit ko to explain, tama? So yung damit kasi noon during that time, meron silang tunic. Para siyang bestida sa atin. Okay? Kahit yung mga lalaki, meron gano'n during that time. So ang gagawin, ipapalupot lang, okay, hanggang itatali, hanggang i-ribbon. It means you are ready for something. It's either you're ready to fight or you are ready to work. Yun ang ibig sabihin nun. So kapag sinabi nating loins girt, it means you are ready. Hinahanda mo yung sarili mo. Now, dinugtungan kasi dyan, loins girt about with, truth. So sa laban o pakikibakan ng isang mananampalataya, for you to stand, for you to win, okay? For you to somehow engage sa pakikipaglaban na ito, you must be ready. Kinakailangan maging handa ka. Handa ka saan? Sa katotohanan. Now, when we talk about the truth, isa kasi sa karakteristik ng truth, ano yun? Sabi ng John 8:32. Ano yun? Tingnan natin. John 8 chapter 8 verse 32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? And you shall know the truth, and the truth shall make you, what? Free. So isa sa characteristics ng katotohanan, may kakayanan siyang magpalaya. Hello? Hindi ka makakatayo bilang isang mananampalataya kung nabubuhay ka sa kasinungalingan. You see, when we talk about truth, okay, especially when we are talking about Jesus, si Jesus, hindi siya nagsasabi ng truth. Siya yung truth. Naintindihan niyo? Hindi lang siya yung naglalaman ng truth. Siya mismo yung katotohanan. Kaya sabi niya, I am the way, the truth. So ang sino man ang di nabubuhay para kay Kristo o nabubuhay kay Kristo, ay nabubuhay saan? Kasinungalingan. So ngayon, bilang isang mananampalataya, you need to loins girt. You need to be ready for the truth. Ang tanong, handa nga ba tayong makinig ng katotohanan? Actually, pinaprepare ko tong series na to eh. Pero hindi ko siya minamadali kasi ayoko na para bang, wala lang, basta may series lang tayo. Gusto kong maintindihan to level per level, ika nga. So after natin ng polishing our helmet of salvation, now we are what? We are tightening our belt. Okay, if we're going to use the analogy of using a belt, ika nga. Kinakailangan higpitan natin yung ating sinturon. But in this case, sabi ko nga again, when we talk about loins girt, it means preparation. Kinakailangan handa. Hindi pwede na sasabihin mong Kristiyano ka, then you are suppressing the truth. Hindi pwede yun. Hindi pwede na ikaw ay mananampalataya, pipiliin mo lang kung ano gusto mo katotohanan. Hindi yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi pwede na nag-a-attend ka lang dyan, then you will pick, alam mo yun, pipili ka lang kung ano gusto mong katotohanan. Hindi ka nabubuhay sa katotohanan niya, kapatid. Hindi pwede yun. Kasi paano tayo makakapamuhay sa totoo kung hindi tayo nabubuhay kay Kristo? Hindi tayo nabubuhay sa totoo. So you see, Jesus does not just tell the truth, He is the truth. Siya yung katotohanan.
At dalangin ko sana makita natin katotohanan. At hindi tayo mabulagan ng sarili niyong kabutihan. Makita natin kung ano yung totoo. Kasi mga kapatid, ang mundo natin ay punong-puno ng kasinungalingan. It is the time that it is so difficult to know what is truth and to know what is fake news. Lalo pag yung rise ng AI, di ba? Bakit nangyari yun? Kasi nga, ang nangyari sa tao, gusto lang nanonood. Without double-checking kung ano yung napapanood niya, kung ano yung napapakinggan niya. Pinifeed niya lang yung sarili niya without digesting it. Pero ba dito, binigyan kayo ng basura, kinain ninyo? O di kaya, binigyan ka ng plastic, kakainin mo? Pastor, that is so absurd. Actually, ganyan ang nangyayari sa mundo natin ngayon. It goes in our school system, in our politics, in our family, and yes, even in spirituality. Kapatid, ako'y nalulungkot kapag nakikinig kayo ng mensahe, tapos dahil magaling magsalita yung mensahero, ibig sabihin, mabulaklak, very sincere magsalita, without understanding kung totoo ba o hindi yung sinabi niya, tapos sasabihin niyo, you're blessed. Nakakatakot po yun. Kasi ang katotohanan dapat ay nakabase saan? Sa salita ng Diyos. And you should, somehow you should be able to detect kung talagang ang napapakinggan niyo po ba talaga ay katotohanan or sinensationalize lang. Parang ganito yan eh. Sabi nila, ang polymer daw na pera hindi kayang pekein. Guess what? Just like the many currencies ba tamang term? Maraming perang dumaan sa palad ng Pinoy, lahat na peke. At magugulat ka, marami pa rin napepeke. So para hindi ka mapeke, alam mo dapat yung totoong pera. Bakit ka napepeke? Hindi mo alam kung basta tingin mo lang, alam mo yun, ito yung pera, binigyan ka, alam mo yun. Wala, double checking it. Ganun din sa Kristiyano. How would you know that the quote, the verse, the message, even a sentence, ay talagang, alam mo yan, totoo. Mga kapatid, kung hindi po tayo hihingi ng talino sa banal na spirito at sisipagan natin ang pagbubulay-bulay, ang pagme-meditate ng salita ng Panginoon, madali ho tayo madaya. Ang tendency, hindi masikip yung belt, lagi ka nahuhubaran. You are letting the truth fall. You are letting the truth fall. How would you know? Sa simple na nga lang, wag na lang sa basic doctrine, for example, even though kailangan yun, basic na lang, paghanap ng trabaho, pakikisama sa mga tamang dapat samahan. Kung ang panuntunan ninyo ng pakikisama ng ibang tao ay yung nasisihan lang kayo sa kanila, nako, magsisi kayo, mali yan. Lalo na kung di kayo dadalhin papalapit sa Diyos. Amen? Lalo yung mga nasa college level, nako, nagkalat ang maling impluensya. Si Pastor, bakla na naman yan. Hindi lang. Marami. O si Pastor, TikTok na naman. Hindi lang, napakadami. Actually, yun lang yung obvious. Ang nakakalungkot, obvious na nga lang, hinahayaan mo pa. Ang tawag doon, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Kasi alam mo yung totoo, pero sinusuppress mo pa rin. Nakikinig mo ba kayo? That is the saddest part sa buhay ng isang mananampalataya. Tingnan nga po natin to. Let's check Romans. Even though in the book of Romans, Apostle Paul is talking ang kausap niya dito kasi mga mananampalataya and ang topic nila is about sa mga hindi mananampalataya.
Okay? Tingnan po natin verse 18 ng chapter 1. Chapter 1, verse 18 ng Romans. Sabi diyan, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness." When we say ungodliness, hindi lamang po ito tumutukoy sa hindi mananampalataya. Tumutukoy din ito probably sa mga mananampalataya na hindi lumalakad in a godly manner. Yung opposite. Ano yung opposite ng godly manner? The ungodliness. Tama? Tama ba? The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Pastor, di ba dapat nakikristo you are walking in godly way? Opo, kaso nga lang, may nagpapakilala Kristiyano, pero hindi naman talaga Kristiyano. And they're walking ungodly. Dapat talaga hindi Kaso nga lang, may nagpapakilala. Kaya nga, kung hindi mo alam yung totoo, madali ka madaya. Kaya hindi sinabing, Christian din ako. Sasama mo na, Christian daw Hindi ko ganun. Dapat nakikita sa buhay. Huwag kayo papadaya. Porque sinabi lang Christian, kahit yung addict sa kanto, pwede tawagin sarilang Christian siya Kahit mga, Christian din ako, Christian. Yung mga naglalasing. Si God, Pwede yun. But going back, sabi doon, and unrighteousness of men, okay, so again, it refers to the unbelievers. Amen? Pero sinasabi ko lang kasi dito, ganito mga kapatid, pwede din naman kasi na nagpapakilala ang Kristiyano, pero ang totoo hindi. Kasi makikita sa paglakad mo na ang paglakad mo, hindi patungo kay Kristo. Again, ang pagtungo kay Kristo, hindi lang ipag-ati ng prayer meeting, hindi lang ipag-ati ng worship service. Dapat malinis, banal, kahit hindi service. Who hold the truth in unrighteousness. Imagine that. Alam mo yung tama, alam mo yung totoo, kaso ang sabi dyan, tinatanganan nila in unrighteousness. Again, I know it refers to unbelievers. But sadly, there are professing. Pero hindi sila they are unregenerated, ika nga. Walang pagbabago nangyari. Possibly, anak lang ito ng mga Kristiyano, but in reality, yung taong yon, kinakailangan talaga makakilala sa Panginoon. Kasi alam niya sa puso niya, nilalabanan niya, pero ito, hindi siya talaga tunay na mananampalataya kay Kristo. Kahit anong galing ng pastor, kasi minsan iniisip natin, kinakailangan payak sila na magaling pastor. No, it's not. Ang tanging pwede makapagpabuhay sa espiritu ng taong patay ay walang iba kundi ang buhay na Diyos. Ang buhay na Diyos. Hindi magaling si pastor. Walang magaling. Diyos lang. Tuloy natin, verse 19. Sabi dyan, because that which may be known of God is manifest in them, for God should eat unto them. Kasi nga, these people are denying na mayroong Diyos. Kasi mayroong issue na para bang, paano yung mga hindi nakarinig? Di ba? Paano yung mga hindi napuntahan ng mga missionary? Paano sila maliligtas? Ang sabi ni Apostle Paul, wala sila excuse. Kasi from the creation of God, they will understand na hindi lang basta lumitaw yan, merong lumikha. Merong dakila na higit sa lahat na nakakaalam. And we will give account to that divinity ka nga. So we must walk, in unrighteousness? No. We must walk righteously because of that deity. Hindi mo siya tawaging Diyos, pero alam mo sa puso mo, meron Diyos. So kung nakalalakad ka pa rin sa Kanya. Pastor, ang tawag ba natin doon is kaligtasan sa pamamagitan ng gawa? Hindi pa rin. Pagsampalataya pa rin yun Kasi kinikilala mo, meron Diyos. Na nagiging sanay kung bakit ka nagiging maayos sa paglakad mo. Dahil naniniwala, or ginamit natin sa theological term, may pananampalataya ka sa Kanya. Amen? Tuloy natin, verse 20. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. So wala ka excuse.
being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without, ano sabi dyan? Excuse. Anong hindi nakarinig? There are many ways to prove that there is God without using the Bible. Actually, ang Bible, hindi yan nagpo-prove na meron Diyos. Kasi pagkabasa nyo, automatically may Diyos sa Kanya. Hindi ka nakala-prove. Kumbaga nag-exist na siya. Tama? There are many arguments to prove that there is God. Di ba? Ontological argument, teleological argument. Pag sinabi nating telos, it means design. Halimbawa, may Diyos, tama? Paano papatunayan? Halimbawa, meron kong bote. Binasag ko sa harapan ninyo. Ano makikita nyo? Kalat-kalat yung bote. Meron ba dyan, pag binasag mo yung bote, magpo-form yung bote na parang Mona Lisa, tapos sabihin nyo, ay hindi, aksidente lang. Tama? Pagkabasag mo, anong tendency? Kakalat siya, di ba? Pero usually kapag, alam mo yun, merong form, ika nga, Mona Lisa, ang ganda. Tapos sabihin niyo, walang cause. Ganun yung mundo natin. Mga kapatid, everything in the galaxy is perfectly designed and it was perfectly, put it there. Amen? Halimbawa na lang. Yung araw. Alam niyo ba na ilayo niyo lang kahit konti lang, iusog niyo lang, tulak niyo lang ng konti ang araw, ice age tayong lahat. You know that? O diga, tulak niyo lang, kahit konti lang papalapit sa earth, sunog tayong lahat. Tapos sasabihin niyo, ang Big Bang, accident lang. From the vast galaxy and even to the smallest part. Halimbawa, yung mga baby, there's a certain age sa mga batang yan, nung sarado pa yung mata nila, yung hindi pa siya bukas, but there is a time na para bang bigla na lang may hahati dyan, perfectly cut. Alam mo yan? Tapos bubukas yung mata niya, yung unang iyak. May nag-design yan. So, ibig sabihin, walang excuse, mga kapatid. What's the point? The point of the matter is, mga kapatid, mga minamahal, kung bakit tayo kinakailangan maniwala sa isang katotohanan kasi meron Diyos. There's a God. Hindi na tayo magpapakatagal. Do not let the truth fall. So, ibig sabihin nito, kapatid, kinakailangan natin maging handa bilang isang mananampalataya. Kinakailangan natin maging handa sa pakikibaka. God is offering us the armor of God, specifically the belt of truth. For what reason? Number 1, be ready to learn, to receive instruction. Be ready to learn, to receive instruction, and never get tired of it. Be ready to learn, to receive instruction, and never get tired of it. Gusto mo makatindig? Gusto mo makalaban sa buhay na to? Kapatid, kinakailangan mong matutunan na tanggapin ang mga panuntunan or instruction nang hindi ka napapagod. Bakit in-emphasize ko dito yung hindi ka dapat napapagod? Kasi mga kapatid, yun lang yung tanging paraan para mabuhay. Amen? Meron ba dito, kapag almamangan, nakumangan? Meron ba nagsabi nun? Kapag almangis nawa, kumangis nawa. Meron bang ganon? Wala. Bakit tayo nagpapatuloy kahit na minsan mahirap? Para mabuhay. Nung naging mananampalataya ka Kristo, the moment that you, receive the truth in your life, kinakailangan mong matutunan na tanggapin yan kahit na masakit. Kasi parang pag sinaktan, ako lang paturan na. I'm so kawawa. I'm so persecuted. Wow! Persecuted? Nangyari. Pinapatatag ka tapos
Malambot ka pa sa lahat ng malambot. Para kang pansit canton noodles na nababad ng 3 oras. Nakita na kayong ganon? Ha? Pansit canton noodles na nababad ng 3 oras. Sobrang lambot, sobrang laki. Ew. Nagagawin mo, tatapon mo na lang yun. Minsan mga Kristiyano, gano'n, sarap na itapon no? Amen? Although hindi naman nawawala ang kaligtasan natin, but the bottom line is, as a believer in Christ, we need to prepare in this life. Kailangan mong tatagan. Di ba? If God is giving instruction, there's no other way. Minsan kasi tayo gusto natin yung easy way Pwede ba tanggal-tanggalin na natin yan? Amen? Wala bang mas madali, Lord? Yan ang problema sa mundo natin ngayon. Dahil ang mundo, sobrang bilis. Ganon din, gusto natin, sobrang bilis din. Walang shortcut sa paglago. Kaya yung panaka-naka na pag-a-absent ng devotion, yung tipong, I'm glad, nandito yung ating mga young professional na nagtatrabaho that sometimes, even though they are late, I always encourage them, kahit na late kayo, mag-attend pa rin kayo. Kahit sabihin mong amen na lang yung nadatnan mo. Ang mahalaga, makikonnect ka kay Lord. Sabihin mo, Lord, andi dito ako. Kahit na late po ako, alam mo yung gusto ko po umattend pa rin. Nagigets po ba ninyo? Kasi una sa lahat, ang pakipag-connecta sa Panginoon, hindi lang yung programa. Naintindihan niyo po ba ako? Baguhin na natin isipan natin, ay late na ako mag-attend. Ala, sino ba pinunta mo doon? Kahit na late ka, alam mo yun, ilang minuto, nag-pray ka dyan, di nag-prayer meeting ka. Tama ba ako? Mali. May tama ako, tama? Amen? Talaga nag-amen kayo? Bakit? Kayo din naman may tama Diba? Kapag ginagawa niyo yan, pero syempre, ang nasa puso niyo dapat, hindi naman laging late. Ang nasa puso niyo, hindi lang, Lord, alam ko, ngayon lang ito, at nawa, hindi laging ganito. Alam niyo po yung nasa puso ko, ayoko sana ng ganito, pero alam yan, I know you're just preparing me for something greater to give you the highest glory na nararapat para sa'yo. That is the dog attitude. Kaya nagsisingin ko na kasi patapos na kami. Ayan, so abang-abangers na yung mga young people. Tapos ililipat na natin sa mga ladies. Kasi mag-iiba tayo sa inyo kasi iba ang kalakaran ninyo kaysa sa young people. Okay, iba kayo. Lalo din sa mga younger generation. Pastor, I'm not just looking for something na merong activity. I'm looking out kung paano ba mas marireceive ng tama yung pwedeng matutunan natin bilang isang mananampalataya. And let's hope and let's pray mga kapatid na nawa sa mga bagay na ituturo sa atin ng Panginoon, magpabago po tayo. Amen? Kasi God will always confront us with the truth and not with the lie. Amen? Huwag kayong maging komportable na nasisiyan ko sa message dahil magaling yung pagkakasabi. Sincerity is not a gauge for the truth. Ang sukatan ng katotohanan, mga kapatid, ay makikita sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, kung paano mag-reflect sa buhay po ninyo. Amen? Amen. Pangalawa, be ready to lean on a trustworthy source and do not let go. Okay, ulitin ko. Be ready to lean. Kanina, be ready to learn. So now, be ready to lean. Ano yung lean? Sumandal, umasa. Okay? On a trustworthy source and do not let go. Kasi madalas, sa sobrang pagmamadali natin sa mundong ito, masyado tayong nagmamadali. O pumapayapa ka na sa Panginoon, pero kung di ka magiging aware, mga kapatid, mga minamahal, ang dali nating masway. Kaya sabi ko nga, for the full effect of the armor of God, ang dapat gawin, kinakailangan natin sumandal. Kinakailangan nating
umasa. Saan? Sa trustworthy source. Pinara-praise ko lang. Sino ba yung trustworthy source? Wala nang iba kundi ang Diyos. When you lean on something, you are putting your burden, your weariness, doon sa sinasandala mo, tama? Diba, pagod ka. Pag gumanyan ka, yung bigat, wala na sa katawan mo. Nalipat na dito. Kasi dito ka na nakaling. Nagigets? Amen po ba? Mga kapatid, most of the time, hindi nawawala ang kabigatan natin kasi hindi tayo natututong umasa or sumandal sa Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? Kung bakit may kabigatan, hindi ka pa rin sumasandal kay Lord eh. Sumandal ka. Kasi sabi ko nga, dito sa point number 2, He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. The fact na hindi ka umaasa sa Panginoon, para mo na rin sinabi sa Diyos, wala akong tiwala sa iyo. That's heavy. Mabigat yun, tama? And again, walang magsasabi sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Isang kamangmangan yan. Tama po ba? Tama? Tingnan nga natin in Proverbs, kasi nga, dun ako tumingin kanina. In Proverbs chapter 3, verse 5, okay? Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean, sakto, may lean, and lean not into your own understanding. Sa totoo lang, may talino ka naman. Okay? Pero, kumpara sa isang taong umaasa sa Diyos, mas may talino ang taong hindi nagtitiwala sa sarili niya, kundi nagtitiwala sa Panginoon. Ang tawag doon, pananampalataya. Ang execution nun, wisdom. Naalala si Caleb? Magaling siyang general. Dali mo sa labanan yan, panalo. Pero nung lalabanan niya na, yung Jericho, anong ginawa niya? Kumuha siya ng itak, sugod mo, kapatid! Anong sabi ng Lord? Ito gawin mo, ha? Dali mo yung ark, mauna. Tapos, ikot kayo. Okay? Ikot kayo sa Jericho. Anong instruction sa kanila? Habang tumotoroto, in human terms, parang di yata wise yun ah. Lalabanan mo yung tutugtugan mo lang yung kalaban mo. Tama ba? And, ano magagawa nun? Laban sa isang napakakapal na pader. Kasi ilang beses sila umikot? Ilan? 7 times. So, 6 times sila umikot, or 7, nagtotrompeta, pero yung pinaka-last minute, anong ginawa nila? Sige nga, review tayo. Hoy, nakalimutan. Anong ginawa? Sumigaw sila at binasag yung palayok. Tama? Mga pangit! Hindi ko alam kung ano yung sinigaw nila eh. Okay, basta sumigaw lang sila. Paano mananalo ang mga tao ng Diyos sa ganung pamamaraan? Pero tatandaan nyo lagi ang factor eh. The battle is not yours, sabi ng Lord. Kaya sila nanalo, hindi dahil sa galing nila. Nanalo sila dahil nagtiwala sila sa Diyos. It's very unorthodox. Kaya pala, totoo yung sinabi ng Proverbs 3:5. Di ba? Ano yung sabi ng Proverbs 3:5? And lean not into your own understanding. Kasi di mo maintindihan. Oo, magaling ka, pero mas magaling si Lord. Yung pamamaraan mo, okay, sige, talagang pangmundo eh. Talagang, malinis kung mangyayari. Pero mas magaling si Lord. Mas magaling si Lord. Kaya tigil-tigilan na ho natin ang alalahanin sa buhay
Na ganito dapat, ganito. Okay, sige, matalino ka. Pero pwede ba maging marunong ka? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan dapat eh. Sabi doon, in all your ways, acknowledge Him. Sabi ng verse 6. And He shall direct thy paths. Anong tawag natin dyan? Aasa ka lang sa Panginoon. Aasa ka lang sa Panginoon. Kaya maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Amen? Kahit saan pa yan. Alam nyo, kahit hindi pa yan marinig ng kahit na sino, alam ng Diyos ang sinasabi mo. At mas malaking problema pag narinig niya yung ibang tao. At mas lalo malaking problema, ipopost mo pa yan sa Facebook. Diba? Amen po ba? Lahat tayo nagkasala sa area na yan. Sorry, hindi ko pala dapat lahatin. Maybe majority of us. Diba kasi introvert, hindi nagpo-post sa FB eh. But somehow, again, sabi ko nga, be always ready to confront with the truth. Na kapag tinutuwid ka ng Panginoon, huwag ka na magturo ng iba. Huwag na. Kasi you're not being ready with your loins girt. Hindi ka naging ready. Anong nire-ready mo? Nire-ready mo ang sarili mo para matalo. Sinasabi ng Diyos ang katotohanan, hindi sa ibang tao, sa iyo sinasabi ang mga bagay na ito. Ka na magturo. Huwag na kayong magturo. Pakiusap lang. Kasi hindi kayo lalago, mga kapatid. Ang pagtuturo sa pagkakamali ng iba, lahat tayo, kahit devotional leader ka pa, diba? Kahit pastor ka pa, we are all under the grace and mercy ng ating Panginoon. Alam, sa totoo lang, nakakatakot ang pastor. Kasi ang laking responsibility. It's a big responsibility. I don't know sa ibang pastor, pero ako, natatakot ako eh. Kasi kahit bigyan ka na napakagandang katalinuhan, pero pag hindi na isa sa buhay, iyari kayo dyan. Ay, nakakatakot. Nakakatakot, mga kapatid. So, if we want to win this fight with the Lord on our side, therefore, mag-ready ho kayo. Always be ready to confront with the truth. Number 3 and last, be ready to let humility overtake you. Be ready to let humility overtake you. Okay? So, dapat pinapangunahan ho tayo ng pakumbabaan. Okay? Amen? Mababa ho ba kayo? Hindi baba ha. Mababa, meaning to say meek. Ano ba yung other term ng humility? Humble. Mahirap kasing turuan yung taong hindi marunong magpakababa. Ang hirap. Ang hirap. Yung taong hindi nagpapakababa, sila yung taong mapagkunwari. Remember, the first recorded sin is pride. Naalala niyo si Satanas? Amen? It's pride. Yung laging ako. Kaakibat din kasi noon yung sila. Kasi pinagtatakpan mo, ayaw mong makilala ka na hindi maayos. Tigil-tigilan nyo na ho yan. May mga Kristiyano ako kilalang ganyan. Dahil Kristiyano daw sila, lagi pinapakita, maayos sila. Wala silang problema. Even though there is truth in that, pero di mo kinakailangan maging hipokrito. Sapagkat alam mo sa sarili mo yung dapat baguhin, magpabago ka sa Diyos. Huwag ka na magmagaling. So, when we are encountering or referring to the truth, having our loins girt,
Be ready to let humility overtake you. Pakubaba. Sapagkat walang nagpakababa ang hindi itinaas ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos. Kapag mababa ka na, wala na ibang paraan para ikaw ay bumaba pa. Mababa ka na nga eh. So ano lang yung gagawin? Puro pataas. Talagang mababa ka na. Kumbaga, sagad na. O saan ka pa dadamputin? Pitpit ka na. Sige nga. There's no way down but for you to get up. At ang maganda dito, kapag binababa mo yung sarili mo, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kaya huwag kang mayabang. Kayo mayabang, mga kapatid. Hindi porke nagdi-devotion kayo, oh, we're good. No, we're not. Sumasabit pa nga tayo minsan eh. Tinatamad. Kaya masusora. Kung di na naman naintindihan. Makanya na naman mabasa ang tamo. Oh, mabubulol ko dila. Diyos ko, sopan yung kepo. Hindi pangit yun ha. Panalangin yun. Pero gagamitin mo sa mali, ayun, mali. Diba? O makanya na naman. Kung na yung pinaintindihan ng sabihan ng kayabe ko, kaya naman itindihan babasang ko. Steady ka lang. Be humble enough. Siguro sa ngayon, it doesn't make sense. Pero siguro naman, bago mag-rapture, kung pwede natin mabasa ng 4 to 5 times pa, siguro during that time, maintindihan na natin. So, hanggang di pa dumarating yun, sama-sama tayong itayatin dyan para-parehas. Pwede naman yun eh. Kasi ang goal natin, hindi maging magaling. Ang goal natin, maging malapit sa Diyos. Yan yung goal natin. Maging tapat sa Diyos. Yan yung goal natin bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, that is how we do not let the truth fall. Tayo pa lahat ay tumayo, tayo pa yung manalangin. Tayo po yung manalangin naman naming Diyos. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na napakaputi po ninyo. Even though we declare it, O God, the truth remains. Kahit di po namin sabihin, mabuti pa rin po kayo. Hingin po namin, Panginoon, ngayong oras na ito. Forgive us, O Lord. Forgive us. Patawad, Panginoon. Sa aming katamaran, katigasan ng ulo, everything that we do, where we go, and even who we are as a person, O God. Tulungan niyo po kami na makita po namin na aming sarili sa inyo. Na kami nananatiling umaasa at nananampalataya, Panginoon Diyos, sa inyo. Na hindi po nawa kami malayo, Panginoon Diyos, kundi mabuhay po kami ayon sa iyong katotohanan, sapagkat ikaw, O Diyos, ang katotohanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan ng iyong salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong habag at awa na patuloy pong sumasa amin. Hiningi po namin ito, Panginoon, kasi kung sa amin lang, hindi po kami matalino, hindi kami sikat, hindi kami mayaman. All that we want and all that we ask, O God, is to continue to pour your mercy. Kaawaan niyo po nawa kami, kahabagan niyo po nawa kami, Panginoon Diyos, na makita po namin ang iyong kabutihan at lumakad kami ayon sa iyong katotohanan. Lord, tulungan niyo po kami na maitanghal po namin kayo ng totoo sa aming pong buhay. Thank you so much, Father God, for all the learnings. Hindi ko po alam kung paano niyo po ito nagagawa, pero alam ko po, Panginoon Diyos, na ito po ang iyong kalooban. And all of us, O Lord, ang dapat po namin gawin is manampalataya at umasa lamang sa iyo. Father, I ask, continue to give us strength. Give us the courage, O God, na magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo. Na maging tama ang aming relasyon sa inyo. Sino man ang aming kaharap, saan man kami magpunta,
ay maging tunay po nawa ang aming paglakad at paglilingkod sa inyo. Salamat po ng marami, Ama. Binabalik namin sa iyong papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, kapatid, at magandang gabi sa ating po. Salamat po sa mga nasa online and God bless us all. Salamat, Pastor. Salamat po. Salamat po. Salamat po mga kapatid at magandang gabi po sa ating lahat. Lawrence. Thank you po. Lamesa, ilagay. Hi. Hello. And He is the rewarder of them that diligently seek.